Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte, mainit na sagutan. Ang malaking tanong, nanginginig nga ba sa takot ang mga Duterte? At Senator Bong Revilla, pinalamon ng katotohanan itong si Bato. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Pagkakaisa, yan ang matinding pahayag ni Pangulong Marcos matapos ang kaliwat kanang rally ng mga Duterte, lalo na umano ang kinakasang pagpapatalsik sa ating Pangulo. Matatandaan na muling binira ni Baste Duterte ang mga Marcos at damay nga dito ang First Lady at Speaker Martin kung saan sila umano ang punot dulo ng kaguluhan dito sa ating bayan. Sumagot din si Presidential son Sandro Marcos sa mga birada ng mga Duterte kung saan sanay na silang mag-ama sa mga di umano'y paninira ng mga Duterte. At kung talagang matapang ang mga Duterte, abay harapin nila ang ICC. Resback naman ng mga Duterte, pinagtatakpan lang ng mga Marcos ang issue sa pulburon, korupsyon at ang PDEA leaks. Kaya gusto na nilang papasukin ang ICC at arestuhin na ang dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Attorney Roque, useless ang mga utos ng Pangulo. Dahil nga hindi na tayo miyembro ng ICC, yung desisyon kung makipagtulungan, hindi na po yan desisyon ng Presidente. Useless po yan dahil wala na siyang kapangyarihan na sabihin na ang hukuman na dayuhan ang liliti sa kasong yan. Ang tanging magkakadesisyon dyan na dapat kilalanin ng ating kapulisan at ng ating hukbong sandatahan ay ang Korte Suprema ng Pilipinas. Pinalamon naman ng katotohanan ni Senator Bong Revilla itong ginagawang umanong circus na hearing ni Senator Bato de la Rosa kung saan binibigyan niya ng oras ang di umano'y sinungaling at walang katuturang ebidensya na nilantad ni Jonathan Morales na puro haka-haka at ang intensyon para siraan ang Pangulo. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? Sana dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan diyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa iisang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So gusto niyo bang bumagsak ang piso? Gusto niyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag na. Matapos ilabas ng DOJ ang kanilang plano tungkol sa muling pagpasok ng ICC sa ating bansa at ang nalalapit na pag-aresto sa dating Pangulo, abay totoo nga ba na nagpapanik na ang mga Duterte? It's very obvious na nagpapanik na sila at sa totoo lang mahirap matulog niyan. Maninikip yung dibdib niyan. Kaya sana hindi naman sila bangungutin in the process o kasi kailangan talagang makita ng taong bayan na managot yung mga nag-aabuso ng kapangyarihan magtanda para yung mga susunod na henerasyon ng mga political leaders nyo na yan, talikuran nyo na yung ganyang kalokohan. Narito naman ang sagot ng dating Pangulo sa issue na aarestuhin na siya ng ICC. Hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako gawain ko, everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang ang inyong opinyon at ating pag-usapan. Wala na. Yung away ng Marcos at Duterte, nakikita na siguro ni Marcos na wala na yan. Talagang palala ng palala yan. At habang tumatagal, nare-realize din ng administrasyon ni Marcos na talagang ang kampo ni Duterte palaban na sa kanya. Palaban na sa kanya. Kung palaban na si Marcos sa kanya, ay si Duterte sa kanya, paano niya i-dispose si Duterte? Ipakulong ito sa Pilipinas? Mas mahirap na ipakulong yan sa Pilipinas. Kung mayroon din lang naman arrest warrant galing sa ICC, adi yun na lang ang sundin. Yun na lang ang sundin. Siyempre, kung gagamitin lang naman ang rason yan ni Marcos, una, mayroon tayong responsibilidad sa international community. Pangalawa, yan na ngayon ang kahilingan ng mamamayang Pilipino. Dumarami ang mamamayang Pilipino na humihiling na mag-cooperate tayo sa ICC at isurrender sa Duterte. Plus, isurrender si Duterte. So sasabihin lang naman ni Marcos niyan, dahil sa mga nangyayaring mga developments, dahil hinihiling ng international community ang pagkilala natin sa ICC, dahil ang mamamayang Pilipino, dumarami na ang humihiling na dapat mag-cooperate na tayo sa ICC at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng EG case, dahil tayo'y nasa ilalim sa rule of law. O ayan,
napagkaisahan ng aking administrasyon na isurrender na lang si Duterte sa ICC, harapin niya ang mga reklamo kontra sa kanya. O ganun lang yan, di ba? Iba na talaga ang nangyayari. Ito, matagal na rin natin sinasabi to noong pa. Sabi natin, yung sinabi ng gobyerno ni Marcos o ni Marcos mismo na hindi magko-cooperate sa ICC, sabi natin, magbabago yan. Posibleng magbabago yan. Sinabi na nga ni dating Senador Sani Trillanes na posibleng lumabas ay warrant of arrest ng ICC mga bandang June or July. So ngayon, talaga siguro nakukonsider na rin ng gobyerno ni Marcos na talagang posibleng nang lumabas yan. So, kumbaga, gustong malaman ng presidente ng Pilipinas yung briefer. Ibig sabihin gusto niyang ma-brief siya. Halimbawang mag-issue ng arrest warrant. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Kung aarestuhin si Duterte, anong mangyayari diyan? Paano siya aarestuhin? So kumbaga gustong ma-brief ng presidente. Gustong ma-brief ng presidente sa bagay na yan. Ang tawag doon, briefer. Kasi ibig sabihin niyan, magiging guide yan sa kanya sa pagdidesisyon. Ang order pala na i-brief siya tungkol sa bagay na yan ay galing mismo sa presidente ng Pilipinas. Kumbaga ganito, kung presidente, nababalitaan niya na siguro na posible na ngang lumabas ang arrest warrant kay Duterte, so gusto ng presidente ma-brief siya. Kumbaga, ma-brief siya bilang presidente. Pag inaresto natin, kapag nag-cooperate tayo sa ICC, ano ang implications? Pag hindi tayo nag-cooperate, ano ang implication? Pros and cons. Gusto niyang ma-brief tungkol sa bagay na yan. Kapag nag-cooperate tayo at maaresto si Duterte, ano ang implication niya? Anong mangyayari? Paano siya arestuhin? Yung procedure niya. Kung babalik tayo sa pagmiyembro sa ICC, ano ang implication? Pros and cons. So yun. Posibleng magbago ang stand ng presidente. Kahit si Clavano, sinabi niya naman na ang ganitong briefer, ibig sabihin, posible yan na mag-evolve ang policy ng gobyerno. Mayroon ng tip si Clavano eh. Sabi ni Clavano, ginagawa nila ito kasi ang policy o patakaran ng gobyerno nag-i-evolve. Pwedeng magbago. Yun. Ibig sabihin, yung dating stand ni Marcos na hindi magko-cooperate sa ICC ay posibleng magbago. Kung gusto malaman ngayon ng presidente, kung magko-cooperate tayo, anong implication? Kung hindi tayo magko-cooperate, anong implication? Yun. Yan ang ibig sabihin ng DOJ briefer. Bakit kailangan pang magpa-brief ng presidente sa bagay na yan? Sabi ni Asi Clavano ng DOJ, ang policy ng gobyerno nagbabago. Ito na yung sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes at saka ni dating Senadora Leila de Lima na ang policy ni Marcos, ni PBBM, kakaugnay sa ICC, magbabago yan. Pagdating ng panahon, magbabago yan. So parang ngayon ang nangyayari, si PBBM na mismo ang nag-instruct sa DOJ, pakibrief nga ako. Gusto kong malaman yung ano. So ibig sabihin, lalo pa, yung kanyang mga supporters na mismo ni PBBM ay nagrally sa Senado. Di ba? Nagrally sa harap ng Senado. Ano ang pinanawagan ng mga supporters ni PBBM? Supporters niya na mismo yon. Ang sabi ng mga supporters niya, papasukin ang ICC. Ibig sabihin, nakikita mismo ni PBBM, ni Marcos Jr., na kahit yung kanyang mga supporters, ang kahilingan ay mag-cooperate na sa ICC. So ibig sabihin yan, papaguhin ng stand ng gobyerno. Yung sinabi ni Marcos Jr. na stand niya na hindi mag-cooperate sa ICC ay posibleng mabago. Kaya humingi-hingi siya ngayon ng briefer sa DOJ. Kung susundin niya yung hinihingi ng kanyang mga supporters na papasukin ang ICC, anong pros and cons niyan? O yun. Si dating Senador Sani Trillanes, relax lang. Sabi niya, ang plano ng nila Duterte ay mapatalsik si PBBM. May mga destabilisasyon silang pinaplano. Nagre-recruit na sila ng mga generals, lalo mga active generals. At ang hearing na yan ni Bato ay ginagamit para siraan si PBBM. Ang design ng hearing na yan, palabasin na involved sa drug si Marcos. Siraan para magalit ang mga tao at ang PNP at ang AFP. Yun. Kaya ginagamit yung hearing na yan ni Bato. Sabi ni Bato, hindi ako nagpapagamit. Trillanes, kahit kanino man, hindi ako nagpagamit. Alam niya kasi na delikado talaga ang lagay nila. Lalo ngayon, alam kasi ni Bato na magkalaban na si Duterte at saka si Marcos. Alam niya yan. Kung noon na magkasama sila sa unit team, nung nanalo ang unit team, Marcos at Duterte, ang iniisip ni Bato, walang problema. Safe tayo. Hindi tayo maaresto ng ICC. Kung sila ni Robredo ang nanalo, delikado. So ang iniisip nila Bato, safe sila sa ilalim ni Marcos. Ang problema, nag-away. At ngayon, delikado talaga. At ang away ay malalim. Si Tibuloy nga, pinaparesto eh. Si Alvarez, delikadong tanggalin na rin sa kamera. Ngayon, si Bato alam niya na pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, baka paaresto sila ni Marcos. Ngayon, nagsasabi si PBBM,
hindi magko-cooperate. Pero alam ni Bato, delikado yan. Kasi habang tumatagal, dumadaan ang araw, lumalalim ang away. Kaya si Bato, alam niyang yung ICC, delikado talaga siya dyan. Ay nabanggit ni Trillanes yung ICC na ano daw si Bato, kaya yan ginagamit ang Senado para ma-destabilize ang gobyerno, para mapatalsik si PBBM, pumalit si Sara. Ano ngayon? Nabanggit ngayon yung ICC ni Trillanes. Galit na galit si Bato.